Bakit hindi nakukontento ang mga tao? Sapagkat sa pinakailalim ng puso ng tao, may isang itim na guwang, isang walang hanggang kawalan na hindi kayang punuin ng anumang bagay sa mundong ito. Ang tao ay isinilang na may pagnanasa, una, para mabuhay, pagkatapos, para sumaya, pagkatapos, para maging higit pa sa iba. At sa bawat yugto ng kanyang buhay, parang apoy ang kanyang pagnanasa, lumalaki, lumalakas, hanggang sa siya mismo ay masunog sa apoy na likha ng sarili niyang kasakiman. Hindi siya nakukontento sapagkat ang mundo ay isang ilusyon. Kapag nakuha niya ang kanyang minimithi, ang tamis ng tagumpay ay biglang nagiging abo sa kanyang bibig. Ang mga palasyo na kanyang itinayo ay tila nagiging mga kuweba ng kalungkutan. Ang mga papuri ng madla ay nauuwi sa mga bulong ng pagdududa. Bakit? Sapagkat ang kaluluwa ng tao ay nilikha para sa isang bagay na higit pa sa mundong ito. Ngunit pinilit niyang busugan ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng mga bagay na nabubulok, kumukupas, at namamatay. Parang isang nauuhaw na tao sa gitna ng disyerto, patuloy siyang umiinom ng alat ng dagat, sa pag-aakalang iyon ang tutubig sa kanyang uhaw, ngunit sa bawat lagok, lalong lumalala ang kanyang pagkauhaw. At ang mas masaklap, maraming tao ang hindi napapansin na sila ay unti-unting nauubos. Pinapalitan nila ang pag-ibig ng materyal na bagay. Pinapalitan nila ang katotohanan ng kasikatan. Pinapalitan nila ang walang hanggang kaligayahan ng panandaliang kasiyahan. At sa bawat pagtanggi nila sa tunay na pinagmumulan ng kaganapan, ang buwang sa kanilang kaluluwa ay lumalaki, lumalalim, hanggang sa kainin nito ang lahat ng kanilang pagkatao. Sa gabi, kapag sila'y mag-isa, at ang katahimikan ay nagsisimula ng bumuulong, maririnig nila ang sigaw ng sariling kaluluwa. Hindi sapat, hindi kailanman sapat, at sa dilim ng kanilang sariling isip, isang malamig na tinig ang paulit-ulit na inuukit sa kanilang puso. Hanggang sa dulo ng panahon, ikaw ay maghahanap, ngunit hindi kailanman makakahanap.